So yun na guys, good morning, good evening at may galaw shoutout po sa inyo lahat. At muli, nagbabalik na naman ang yung lingkod. So yun na, update tayo dito sa Peking Albularyo. So yun na nga at meron na daw inoperahan pero wala namang sugat. Ay, nako. Anong klase kayang pag-oopera doon, no? Siguro, naalala ko guys, no? Tuloy-tuloy tayo, wala tayong ligoy-ligoy. So ayun na, at ito ay inireport na sa kapulisan. So, hindi nga pwedeng i-vlog dahil ipinagbabawal ng kalingap itong sila Ate Mylene. Pero ayun na, at update tayo kung ano ang mangyayari. Tanging yung mga biktima lang ang naibablog nila dyan official. So ito na, at merong inoperahan daw. So, ano kaya ang sistema ng pag-oopera? Wala naman daw sugat. So paano yun? Paano na-operahan yun? So yun ay mga kaikikan ng mga nambubudol. Naalala ko sa probinsya, meron pong ganyan na nang-opera sa aking pinsan. Sa aking pinsan, inoperahan. Kaya pala, itong albularyo, sumisigaw ng sabi, nako, ang baho. Yung pala, yung bulak na inuha doon sa plastic, meron na pala doon nakalagay na bulok na bitukan ng isda, inilagay doon sa loob ng bulak, nakabalot mismo sa bulak, ibinalot doon sa isang bulak, tapos dumukot, yung pala yung loob noon, meron na po palang, ika nga ay bituka ng isda na bulok na. So pagdukot ngayon doon sa bulak, siyang ginayong gayon, sabi, ayan na, ang baho. Mayroon daw, may lumabas na may dugo, pero wala sugat. Ayun naman pala, doon sa bulak, ay meron nang kasama na bituka ng isda na bubulok na. Nga naman, mga strategy. Ano ba naman kaya ito? Ito sila Ate M ay nang opera daw. Ay walang sugat. So ganyan. Ang mga uri ng pangbubudol sa kayo nagkita. Pero ayun na nga, nakakapagtaka kung bakit po yung mga nabibiktima ay nakakapagbigay ng pera, naniniwala. Siguro nga, ginamitan ng hypnotize. Ay, nga naman si Jessica. Naku po, Jessica. Anong nangyari sa iyo, Ate M? Ikaw na pala si Jessica ang albularyo yung peke na manggagancho. Maawa ka naman sa mga binibiktima mo. Ang lahat ng iyan ay may hangganan, may katapusan, at mayroong katapat. No? So, yun na. At pumunta na sa police station. Meron ng picture doon para maipaskil doon na mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo sa taong ito. Nako, nakakahiya. Alam mo, hindi ka na naawa. Unang-una na lang. Ha? Huwag ka nang maawa doon sa mga taong biniktima mo. Sa may mga taong may sakit. Doon ka na lang maawa. Sa mga anak mo. Paano? Magkasabot Itong si Bentot Tsaka si Aling Kepweng na manggagamot. Di umano daw. Pag kayo nakuha ng pulis na kulong, paano mga anak po ninyo? O, di ba? Yan yung sinasabi sa inyo na ika nga ay may hangganan ng lahat. Lahat ay may katapat. Ay mali Nanloko ka ba naman nakakuha mo? Syempre, buti sana kung ang tunay na panggagamot mo ay talagang gumagaling, ay yung isa ay palala ng palala at masakit ng antiyan. Sasabihin mo pang ganyan talaga, pag mahangin ay masakit antiyan. So, masakit antiyan. Mangutang ka at gagamutin kong anak mo. Gagaling iyan. Ay, nangutang naman si Aling Nelly, yung nagsusuman. Ay, ngayon yung anak hanggang ngayon ay ganun pa din. O, di ba? Tingnan niyo pinagagagawa nito ni Mylene. O, di ba? Ngayon, magdudusa ka ngayon. Dahil ikaw ay naireklamo na. Ay, sana lang naman pinag-isipan mong mabuti yung iyong mga pinagagagawa. At mula noon ay talagang ganyan ka na pagdating sa pera ay, baka hindi pa yan. Marami pa siguro to na hindi pa naglalabasan. Ay, ilan pa lang ito na ika nga ay lumalabas na nabiktima. Ay, kailan pa ito ginagawa? Siguro matagal ng panahon. Dahil nga nabanggit ni Mark na siya ay pinakukuha ng mga banaba, ng mga sambong at ginagawang mga langis-langis. At ang sabi ay, yun daw gamot na nasa bote ay huwag ilalabas. Dahil pag ito, huwag daw apakita sa tao dahil pag ito ay inilabas, ay mawawala ang bisa. Ganun ba yun? Ganun pala yun. Pagka yung gamot, yung bote, inilabas, pinakita mo sa tao, mawawala yung bisa. Ay, grabe! Kakaiba, ano kasi gamot ito at nawawala yung bisa? Ano to? May magic. Na kapag parang yung ginagamit ng mga may anting-anting, kapag hinawakan mo yung kanilang mga agimat, nawawala daw yung bisa. Ganun ba yun? Ay, grabe ka naman. Ay, yung laman yata ng bote ay mga kung ano-ano lang, mga luyan-luyan dilaw na ito at may gas. Susunugin mo pa yung balat ng tao pag naghaplas ng gas. Hindi ba katarungan? Hindi tama po. Hindi tama ito ginagawa ni Aling manggagamot na ito na ika nga ay sobra.
malala na nga yung sakit ng isa. Pero yan, deserve mo yan. Na kung sakali ikaw ay makulong, deserve mo yan. Kasi ika nga ay sobra din naman ang iyong ginawa sa kapwa na panluloko. Sa halip ay guminhawa, ay anong nangyari ngayon ay lalong lumalala. At yung isa ay kawawa naman yung isa po. Sana matulungan nila Kuya Balito. No, kawawa naman yung si Impot. At sumasakit ang tiyan. Eh, ayun na. Nako, man lang sana sinadjust niya. Dalhin na. Ipa-check up na sa doktor. Ganun sana. Eh, wala eh. 'Di ba? Pati mga manok. Magkano ang nagastos si Aling Nelly? May 300 sa manok. Yung gamot, 500. Yung sa hilot, 4-5. Oh, meron pang iba. Sino pa yung iba? Hindi pa lumalabas yung mga iba pa ha? Marami pa yan. At kasi matagal na ito nang gagamot. Ngayon, deserve mo na ikaw ay dakipin dyan ng pulis. Dalawa kayo, debentot. Kasi, si Bentot kasabuat, driver. At siya nagsabi na ikaw ay kakambal mo. Yung binablog ng Kalinga. Di ba? Oh, ayan. Simula na ikaw ay mapunta dyan kay Bentot. Kalbaryo buhay ang sinapit mo. Noon pa man ay kalbaryo na. Ay, ayan na naman. Ganyan na naman. Ano? O, paano ngayon yan? Diba? Ang anak mo, magkakawatak-watak kayo pag nangyari na ikaw ay makulong. Pero ang gusto, sana nga po magkaisa at mayroon pa maglabasan. At kung ano pa siya na ipakulong na lang kasi baka makapanluko pa kasi ng iba. So, yun yung mahirap kasi ang binibiktima ay kapwa mahirap din at may mga sakit pa. Diba? Isipin nga naman ninyo nandun na nga sa pagtong gipit na nga sila, may mga pinagdadaanan pang mga sakit sa kagustuhan gumaling, kapit sa patalim kahit mangutang para lang may maibigay sa iyong hinihinging kabayaran. Isipin nga naman ninyo, 10,000, tapos kung tatawad, sige tawad. Nga naman, di ba? Ang bilis ng pera pero mali po. Pero pinatotohanan naman ni Mark na talaga nanghihilot. Nanghihilot, kahit naman ako, kahit naman sino. Kaya nating manghilot. Pero yung mag-overprice tayo ay pangit po yan, no? Kawawa naman yung mga taong nabiktima na. Yung mga taong ika nga ayan na, at sagsag na sa hirap. Kung ano-ano na lang ang pangkabuhayan nila, bibiktimahin mo pa. May mga pasyente pa sila. Di ba, nasa halip sana, dali na lang nila sa doktor, ikaw puro kang pangakong matatamis at sabihin mo hindi ikaw lang ang makakapagpagaling, hindi na kayang gamutin ng doktor kasi nga mayroong sakit na kakayahan ng mga albularyo na hindi kayang gawin ng doktor sa mga herbal-herbal, sa mga hilot-hilot. Okay lang naman kaya lang yung sinasabi mo na mananakot ka, ayan, nasabihin mo, ganito, hindi ka natatagal, pananakot, panluloko, pandaraya, ano pa, pang-scam, pangingikil, ano pa, magsama kayo. Maganda nito ma-vlog sana to pero yun na nga ma-vlog sana para makuha ang opinion, ang kaniyang pahayag. Kasi yun nga, at bawal po i-vlog nila dahil binabawal sa Kalingap na i-vlog na ito si Ate Meli. Pero ang sagana sa akin ay mas maganda makapagpaliwanag, makuha kung ano yung kanyang pahayag. Kung ibabalik ba, pwedeng pag-usapan ng masinsinan, ibalik na lang yung pera at siya ay mga kung hindi na ulit. Dahil kapag inulit pa, kulong na talaga habang buhay. Wala nang kapatawaran yan. Di ba? Yun ang mahirap. Pero yun na nga. At may mga anak. Itong si Bentot at si Ate M. Nako. Alalahanin mo, Bentot. May anak ka din sa una at may apo ka pa. Ay walang asawa yung anak mong iyon. Ikaw din ang bumubuhay. Ano ba naman kayo? Di ba? Tapos ganyan, puro sakit ng ulo yung mga pinagagagawa ninyo. Na namimirwisyo kayo ng kapwa, no? So yun natin dinala na sa presinto itong mga nabiktima at sana ay talagang mabigyan ng agarang aksyon nang sa ganun ay hindi na makapanloko at maibalik lahat yung pera. Sana kung sino pa yung mga naloko dyan sa mga barangay nila, maglabasan na para maibalik lahat yung pera. Kung ito ay hindi maibabalik, di ba nanatili sa kulungan? Siguro marami siguro to dahil yung iba pa nga hindi pa nga naglalabasan pero may nababalitaan na di umano inoperahan na. Ano pinang-opera mo? Ay wala sugat. O di mga kaikikan, ano kaya klase ito? Di ba? Natatandaan ko, mamaya yung kay Maising nga pala, nabalian bakit hindi niya nahilo. Di ba? So yun na, guys, at hanggang dito na lang, no? At sana ay talagang mabigyan ng agarang aksyon. At manawagan, mayroong dalalang microphone, manawagan sa mga nakakakilala, sa mga babaeng nito, mag-ingat kayo. O dapat gano'n ang gawin at para maging alerto lahat ng tao. Kasi ang pera, hindi po basta-basta yan. Hindi yan basta lang natin isinusuka. Hindi po tayo naglulungad ng pera o tumatay ng pera. Ano po? Sorry. Pero ang pera po ay yan ay pinaghihirapan para lang natin makamit. No? Magkaroon man tayo ng pera, mangungutang, pero yun po ay paghihirapan nating bayaran. Tapos ganyan, lulukuhin lang tayo ng mga isang nagpapanggap na manggagamot. Na itong si Aling Kepweng na manggagamot na ito at si Bentong. Ay, nako. So yun na guys, hanggang dito na lang. At sana nga ay talaga ay mabigyan ng agarang action at agad. Dalhin na, ilagay na sa kulungan.
Ganun lang kasi, paano ba naman tayo maawa dito? Kaya ate, paano natin tukawaan? Ay kung siya nga walang awa sa kapwa. Di ba? May mga sakit na, mamamatay na yung mga ano, ay niluluko pa niya. O, ano, kaawaan pa ba natin to? Patatawarin ba natin to? Ganun, para pangangaralan na lang. Ay, may katigasan ng ulo kasi dito eh. Oh, di ba? O, sige ngayon, sino? Nasaan yung mga sponsor? Sige, ipagtanggol nila. Pagtanggol nila, ni Chorba. Yung mga nagtatanggol niya, pagtanggol niya si Mylen. Di ba? So, yun na. Kita-kita tayo sa aking next video. Okay? Bye!